Kapag ang isang binhi ay tumubo at lumago, darating ang araw na namumunga ito, hindi lamang ng kakaunti, bagkus ay napakarami. Subalit nakasalalay ang bunga nito sa lupang pinagtamnan nito at sa taong nag-aalaga. Mateo 13:18-23. Magkinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga asik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Ang magsasaka dito ay ang Diyos Ama. Ang binhi naman ay ang salita ng Diyos. Mayapat na bagay akong nais ibahagi. Una, accept the word of God. Kailangan nating unawain at tanggapin ang kanyang mga salita upang anumang mga bagay ang gawin ni Satanas ay hindi tayo mawawasak. Ayaw ni Satanas na malaman natin ang mga salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, John 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pangalawa, let the word of God be rooted in your life. Kailangan ingatan at panghawakan natin ang kanyang mga salita. Sa gayoy, anumang problema ang dumating sa atin, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Sa Mateo 7:24-25, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi naguba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang batong ito ay si Jesus o ang salita ng Diyos. Si Jesus ang salita. Gaya ng sabi sa John 1:1, nang sa pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ating sa pamuhay ang salita ng Diyos. Tayo'y maging wangis niya. Pangatlo, fix our hearts to His words. Matthew 6:25. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Saan nakatuon ang ating puso? Sa mga bagay ba na ating inaalala o nais makuha? Huwag tayong mahumaling sa mga bagay dito sa mundo. Ang kayamanan o kasikatan, ang mga ito'y kumukupas, nangangalawang, nasisira at nananakaw. Pansamantala lamang ang mga bagay na meron sa mundong ito. Sabi sa Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Pangapat, bear fruit. Kapag dinirinig, inuunawa, iniingatan at sinasapamuhay natin ang salita ng Diyos, tayo ilalago at mamumunga. Katulad ng binhing nasik sa matabang lupa, ito'y namumunga ng sagana. Mayroon tig-100, may tig-60 at may tig-30. John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo, para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Psalm 1:1-3. Kapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip, ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Sa Diyos ang papuri.